Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, armas at gamit sa paggawa ng bomba nasamsam ng pulisya at militar sa Bukidnon. Landslide sa Binalio Landfill sa Cebu City, 8 na ang kumpirmadong patay. Rescue operations nagpapatuloy. Paglilitis ni Zaldico sa Sandigan Bayan nakatakda sa Enero 20. DPWH Secretary Dizon haharap bilang testigo. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Nasamsam ng mga pulis at militar ang isang arms cache at mga sangkap ng Improvised Explosive Device o IED sa isang pinagsanib na operasyon sa Barangay Concepcion, Valencia City, Bukidnon noong Enero 9. Ang operasyon na pinangunahan ng Regional Mobile Force Battalion 10, katuwang ang mga unit ng PNP at Philippine Army ay naganap matapos ituro ng isang sumukong informant ang kinaroroonan ng mga nakatagong armas. Na-recover sa lugar ang isang M16 rifle na may naburang serial number, 44 na mga bala, mga magazine at 2 lalagyan ng IED components. Agad na isinara at sinuyod ang lugar upang tiyaking walang natitirang banta. Pinuri ng PRO-10 ang mga operatiba at iginiit na ang tagumpay ng operasyon ay patunay ng epektibong ugnayan ng komunidad at security forces sa pagpapanatili ng kapayapaan sa Bukidnon. Umakyat na sa 8 ang bilang ng nasawi sa pagguho ng dump site sa Barangay Binalio, Cebu City habang nagpapatuloy ang search, rescue at retrieval operations sa kabila ng delikadong kondisyon sa lugar. Ayon sa mga otoridad, 12 kataong nailigtas ngunit sugatan, 28 ang patuloy na nawawala at 67 residente ang inilikas bilang pag-iingat. Ginagamitan ng mabibigat na makina ang clearing operations dahil sa siksik at hindi matatag na halo ng basura at bakal. Patuloy ring binabantayan ng banta ng methane gas, posibleng toxic exposure at pag-ulan na maaaring magdulot ng panibagong pagguho. Ayon sa lokal na opisyal, bukod sa pisikal na panganib, mabigat din ang emosyonal na hamon sa mga rescuer at pamilyang naghihintay ng balita. Pinag-iisa ang puwersa ng Cebu City LGU at Provincial Government of Cebu, katuwang ang Philippine Coast Guard o PCG, Bureau of Fire Protection o BFP, Philippine National Police o PNP, Philippine Red Cross, Armed Forces of the Philippines o AFP at volunteer groups. Nakatakda sa Enero 20 ang paglilitis sa Sandigan Bayan laban sa dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico, kaugnay ng umano'y 289.5 million pesos na maanomalyang flood control project sa Oriental Mindoro. Inihayag ni DPWH Chief Vince Dizon na personal siyang tatayo bilang testigo ng prosekusyon sa kasong graft. Nananatiling at large si Ko na ayon sa Interior Department ay huling namataan umano sa Portugal. Kasabay nito patuloy ang pagtugis ng pulisya sa mga ari-ariang iniuugnay sa dating mambabatas, kabilang ang 12 ng mamahaling sasakyan na sinamsam sa Taguig City. Ilan pang luxury vehicles ang hinahanap pa ng Highway Patrol Group o HPG habang isinasa ilalim sa forensic at dokumentaryong verifikasyon ang mga narecover. Iginiit ng PNP na legal ang operasyon at babala nila mananagot ang sino mang magtatangkang magtago ng ebidensya. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.